ceasefire. Kasama na po natin ang Vice Consul mula sa Philippine Embassy in Beirut sa Lebanon. Okay, kasi 'di ba parang tama ba ang banggit ang Lebanon hindi kasama? Oo. 'Di ba? So tuloy pa rin yung nagiging Iba ang sitwasyon din kasi sa Oo, kanila. sitwasyon nila doon. Opo, kasama na po natin si Vice Consul Mark Joshua Ponce mula po sa Philippine Embassy in Beirut, Lebanon. Vice Consul, magandang umaga po. Good mula morning dito sa po. Pilipinas. Good morning, Vice Consul. Hello, good morning. Good morning. Opo, good Salamat morning po. Anong oras po ba ngayon dyan sa Lebanon? It's 1:43. Ngayon po 1:43 ngayon AM. Naku, salamat po sa pagpupuyat para po makasama kami at makapagbigay po ng update sa ating mga kababayan sa sitwasyon dyan Right, sa wala pong Lebanon. problema. Opo. We understand, no, Vice Consul, na ang Lebanon naman ay hindi naman damay doon sa nangyayaring gera ng Israel at ng Iran, Amerika. Hindi kayo directly involved, hindi po ba ang Lebanon doon? Well, you can see na involved siya kasi may elements dito sa may Lebanon that fight for aligned siya with Iran eh. So kumbaga nakisangkot siya dun sa laban ni Iran. And it is attacking Israel. Vice Consul, doon kasi sa mga lumalabas na video, may mga pagsabog, may mga structures, may mga building na nakikita dyan sa Lebanon, malapit sa na mga pinapasabog. Continuously pa po ba na nararanasan ito ngayon? Well, right now it's a bit quiet, no? Pero kanina around 2 p.m. Beirut time, 50 planes dropped 160 bombs in 100 locations. In-announce yan ng Israel, no. Sabay-sabayan. In fact, nandun kami sa embassy, tanaw namin yung buong landscape kasi nasa bundok kami, buong landscape panay pinasabog talaga, maraming pinasabog. And if I may, there so far there is 112 dead and 837 injured. So so far ang wala pa namang Pilipino na na who is part of this number. So we are in contact with our Filipino community coordinators. And so far yung mga nag-report in, sabi nila wala namang Pilipino. Pero malaking pinsala sa Lebanon yung nangyari kanina. Opo. Vice Consul, sa ganito pong sitwasyon, paano po natin nasisiguro yung security ng ating pong mga kababayan dyan? Gaano pa po ba sila karami at marami ba yung nagsasabi na gusto na nilang lumabas dyan, gusto na nilang umuwi? Yeah, okay. So magandang question thank you for that. In fact, ini-ensure namin na safe sila by implementing our alert level. So naka-alert level 3 tayo since 2023 October. So ang ano bang ibig sabihin ng alert level 3? It means voluntary repatriation. Bukas yung serbisyo ng embassy at saka ng MWO, Migrant Workers Office at saka ng OWA para pauwiin ang mga Pilipino, and this is shouldered by the government. So far mahigit 2,000 since 2023 yung napauwi. Pero as of yung recently nung nag-umpisa yung sigalot nung February 28, only very few people are signing up for the repatriation. Yun yung sagot po sa tanong. 3 years na kaming bukas for voluntary repatriation. However, yung mga tao ayaw umuwi. Ayaw po umuwi. Pailan-ilan po. In fact, kanina there were 7. So marami namang factors kung bakit kokonti ang nakakaupo sa flights, no? Kasi ang mahal ngayon ng ticket. Umaabot minsan ng $3,000. One-way ticket po yan, one-way ticket. Pero pinopondohan po yan ng gobyerno yung pag-uwi. So in fact, paulit-ulit namin sinasabi sa mga tao dito na go home while the flights are still available. The airport is still available.
Opo. Yung mga residential areas natin dyan, mga residential building dyan po sa Lebanon, tina-target din po ba talaga ng Israel? Yes, actually, I think that was Easter Sunday. May tinarget nila yung isang place called Opo. Jinnah. And it is a very dense residential area na panay mga Shia Muslim. So, well, ang sinasabi kasi nung Israel, no, that yung tinutugis nila yung mga Hezbollah. Pero kung nagtago yung Hezbollah halimbawa sa isang mataong lugar, they will still hit it. Well, that is what we are observing, no? So, kumbaga yung rules of war, like not hitting civilians, not Opo. hitting yung mga, for example, civilian structures, o kaya utilities, electricity, bridges, ganyan, hindi na siya, parang hindi ina-apply. Yun ang isang observation po. Oo. Opo. Ngayon po na magkakaroon po ng 2 linggong ceasefire, Vice Consul, may mga ibinaba po bang anunsyo ang pamahalaan ng Lebanon po para sa mga residente, pati po sa mga migrant workers dyan? Kung ano po ang plano habang magtitigil putukan po ang Amerika at ang Iran? Oo. So ngayon, yung ceasefire kasi nila, in fact, nagano na, 'di ba? Nagsabi na mag-uusap Opo. sila sa Pakistan, mag-uusap sila, uupo sila para pag-usapan yung mga demands at kung ano yung mga yung ililista. Right after that, ang sinabi ng Prime Minister ng Israel, sabi nila, hindi bahagi ang Lebanon sa ceasefire. So yung 2 weeks na yan, as far as the other side is concerned, hindi kasama ang Opo. Lebanon. Oo. So actually, tuloy-tuloy siya. Tuloy-tuloy yung mga pagsabog, pag-atake, etc. Ang isang ninote namin is that nung nagsabi na magkaka-ceasefire, kasi isa sa mga demands kasi ng Iran, 'di ba, na yung war on all fronts in the Middle East will stop, kasama ang Gaza at kasama ang Lebanon. So yun yung isa sa mga demands niya. So nung nangyari na yon, si Hezbollah tumigil siya ng pag-attack sa Israel. However, nung itong recent na attack, yung napanood nyo nga na very destructive na, yung 50 planes dropping 160 bombs, after that, umatake na ulit si Hezbollah kasi syempre it's a tit for tat eh. Pag umatake yung isang side, atake din sila. So I don't know if of course you follow the news, no? Ang sabi ng IRGC says it will deliver a regret-inducing response if Israel does keep striking the Lebanon. Yon, at sinara nila yung Strait of Hormuz ulit, 'di ba? Kasi binuksan nila. Yes. Binuksan. Oo, for 10 minutes binuksan nila tapos sinara ulit nila kasi dahil do sa mga nangyari recently sa Lebanon. So kami actually hindi yung Lebanese government yung nagbaba ng warning. Nagbaba kami ng warning. Sabi namin kasi ang nagsabi ang Israel na uumpisahan nila ang Operation Eternal Darkness. 'Di ba? May ganyan ang pangalan ng operation Imagine. nila. And it will ano po? Imagine niyo yung pangalan pala ng operation nila, sir, Eternal Darkness. Yes. Operation Eternal Darkness, yan. Ang sabi nila, it will unfold in the next 48 hours. So kami, sa embahada, nagbaba kami ng advisory and you will see it in our Facebook page na fina-follow ng mga Pilipino dito sa Lebanon, that we have to be extra cautious, no? So we have to shelter in place. We have to keep stash of food, water, tapos yung clothes natin nasa isang bag, good for 3 days in case kailangan lumikas. Umiiwas tayo sa paglabas at yung makikisalamuha tayo sa big groups of people. And we keep our phones charged at saka yung ating passport
at papeles, dapat lagi nating on hand, lagi siyang on hand. So talagang nagbaba kami ng advisory at hinikayat ulit natin yung mga kababayan natin na before this thing gets worse, Opo. sign up for repatriation. Kasi I know they're holding on to their jobs here, no? Pero ang buhay hindi napapalitan eh. So, yun po ang message namin sa mga Pilipino. Opo. Anong mga industry po ba ang pinagtatrabahuan po ng ating mga kababayan dyan sa Lebanon, Vice Consul? Okay, so around majority 90% I would say household service workers. So nasa bahay sila ng mga Lebanese homes. Opo. So marami sa understandable naman, marami sa kanila dekada na yung yung in-stay yung paglagi nila dun sa household na yun, and they are, some of them are really treated by family, by their Lebanese employers. However, mahirap kasi yung South Lebanon pinapasok na siya ng Israel. Opo. So meaning there is an active boots on the ground talaga. Saan po So ba ang yun ang Saan po ba yung pinakasentro ng Opo. bakbakan dyan, Vice Consul? Saang area po ng Lebanon? so yung ground fighting nasa South Lebanon siya. So kung kunyari ganito yung itsura ng Lebanon, pakaba siya andito siya sa baba. Tapos nandito yung Israel. So umaakyat silang pag ganun sa taas. At yung ayaw nating mangyari is that pumasok na sa capital, sa Beirut, yung fighting. Kasi maybe you would say around maybe 80% of the Filipinos here are in Beirut, and then in yung surrounding na governorates o kaya yung parang cities and towns. So doon naka-concentrate na yung mga Pilipino, kasi we know that while there are some Filipinos for their own reasons nagstay sila sa south doon sa kung saan yung bakbakan. Siguro may family sila doon or whatever. Yun nga, yung mga iba nag-akyatan na talaga kasi syempre lilikas ka pag nandun na yung ground fighting. So it's ang hirap din kasi na actually maaga pa lang sinabi na namin sa kanila na to exit South Lebanon and go north, go to Beirut, go north, lumayo kayo. Pero yun, some things are out of our control din. Apo. Vice Consul, maraming salamat po sa pagstay at maipagkwentuhan po sa amin. Patuloy po kami ngingi ng update sa inyo dyan sa Lebanon. Mag-iingat po At kayo. mag-iingat po, sir. Thank you so much. Maraming salamat po. Si Vice Consul Mark Joshua Ponce mula po sa Philippine Embassy in Beirut, Lebanon.